Magandang umaga po, Sir Bob. Ako si O'Reilly, taga Bugayong. Matagal niyo na po akong listener. Kasama na rin po yung ibang channels na mga nagnanarrate. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang mga makailang ulit na nagpapakita ng mga doppelganger ko daw sa ibang tao. Nung una po ay nung nasa grade 6 pa lang ako. Wala po akong baon nun, kaya naman nagstay ako sa classroom kasama yung iba ko pang kaklase. Tumayo ako para lumabas at magpahangin. Nang nasa may pintuan ay naasalubong ko yung mga kaklase kong mga mean girls na akala mo mga prinsesa ng paaralan namin. Napatigil sila kasabay ng pagtingin nila sa akin. Akala ko ibubuli o iirapan na naman nila ako nang magsalita ang isa sa kanila. "Oh, akala ko nasa kantin ka. Nakita kita dun. Nakikipagsiksikan sa pila. Wala kang reaksyon eh. Bakit ang bilis mo naman bumalik? Nauna pa kaming umalis sa kantin sa'yo ah." Umiling na lang ako at hindi na lang sila pinansin sa pag-aakalang binibiro lang nila ako. Sumunod naman ay nung nasa grade 9 ako. Ako ang tagahawak ng susi noon ng classroom dahil maaga akong pumapasok. Walang duplicate na susi noon si ma'am. Pananghalian na yon at pumapasok ako ng 12:30 para buksan yung pinto. Pero nung araw na yon ay medyo na-late ako ng dating. Nadatan ko yung isang classmate ko na kumari ko na ngayon. Tahimik ito at parang naiinis. Pagkadating ko ay napatingin ito sa akin. "Kadarating mo lang?" Nagtaka ako pero ikinatango ko lang. "Sunugin mo yung damit mo. Nakita kasi kita kanina sa loob, nagsusuklay. May ulo ka naman pero tinatawag kita pero di mo ko nilingon. Pero hindi yata ikaw yun dahil kakarating mo lang." Wala akong nasabi noon pero ikinuwento ko yon sa bahay. Ayaw na nga nila akong papasukin kinabukasan pero ayoko kasing umabsent kaya naman pinag-ingat na lang nila ako. Hindi ko rin sinunog yung damit ko. Huli ay nung makita naman ako ng kaibigan ko sa loob ng bahay. Wala din daw akong emosyon. Nasa double deck daw ako noon at tinabihan pa ako. Kinakausap niya raw ako pero hindi ako umiimik. Sa inis niya ay lumabas na lang siya ng bahay na siyang nakita naman ni Lola at sinabing kumuha kami ng damortis. Di ko alam sa Tagalog yon. Kaya naman sumunod sila doon at kinuwento sa akin yung nangyari. Medyo creepy lang po. Yan po muna sir. Pa-shoutout po kay Karagkatay at kay Basit Quiz. Salamat po sa pagbabasa Sir Bob at more power sa inyong channel. Magandang araw Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jiwo. Avid listener niyo po kami ng girlfriend ko. Halos buong araw po kami nakikinig ng mga kwento niyo. Hanggang sa patulog na ako, kayo pa rin ang pinapakinggan ko. Saka konting comedy lang sir. Nagpapasama ako sa girlfriend ko tuwing nadudumi o naliligo ako. Ano ba naman kasi, halos buong araw naming nadidinig yung boses mo. Kaya sa tuwing tahimik na ang paligid, dinig ko yung background nyo. Eto na nga, may gusto lang po sana akong ibahagi sa channel nyo. Sana ay ma-narrate nyo. Tungkol po ito sa bayaw kong namayapa na many years ago. Nakalimutan ko na yung eksaktong year. Basta, nasa elementary pa lang ako nang mangyari ito. Mga taong 2004 to 2006 yata yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Kuya Noel. Sobrang bait niya sa akin Sir Bob. Para na kaming magkapatid. Magalang din siyang humaharap sa mga kamag-anakan namin pero may pagkabasagulero din. Maraming taon din silang nagsama ng ate kong panganay. Buti nga ay nabuntis pa niya ito bago ito mawala sa mundo. Nasa college na ngayon yung anak nila na pamangkin ko. Kay Kuya Noel ako nakahanap ng kuya. Kalbo siya at matangkad. Madalas kami noon na magkasama. Hilig namin magpunta sa kakahuyan
para manguha ng spiders o kaya maghanap ng maliliit na bamboo na pinuputol para gawing laruan. Palatukik sa amin kung tawagin. Basta yung nilalagyan ng binilog na basang papel para gawing bala at isusuksok sa butas ng bamboo at saka susundutin ng buong puwersa gamit ang stick para lumabas. Mas malakas, mas masakit ang tama nito. Maski anong laruan na pwedeng gawin out of recycled materials, ginagawa niya para sa akin. Siguro, nagpapalakas noon kay ate. Sa loob ng pagsistay niya sa amin, Sir Bob, marami akong nasaksihang gulo at away mula nung malaman ng pamilya namin na may boyfriend na si ate. Ito nga si Kuya Noel. Basag dito, basag doon, sigawan dito at sigawan doon. Di ko man alam yung mga eksaktong nangyari, pero alam kong tungkol lahat yun kay ate at Kuya Noel, na humantong din naman sa kasalan ang relasyon nila ng ate ko. Mga 1 or 2 years later, dumating kami ni Papa galing sa eskwela. Mga 5 PM yon. Si Kuya Noel at ate nasa probinsya nila kaya wala sila doon. Pagdating namin sa bahay, may naamoy akong napakabango. Nagtanong pa nga ako kay Papa, "Pa, naamoy mo yon? Yung mabango?" Lumingon sa akin si Papa habang nagpapalit, pero hindi niya ako kinibo. Ako naman, syempre, bata pa, hindi ko ginawang big deal. Lumabas na lang ako at naipaglaro. Habang naglalaro, nakita ko si Papa at yung isang kumpare niya na nakaupo, nakatingin sa alsada habang nag-uusap. Parang malalim yung pinag-uusapan nila, kaya lumapit ako. Wala pa man akong sinasabi nang biglang kinausap ako ng kumpare ni Papa na, "Jiwo, wala na si Kuya Noel mo eh." Hindi naman ako nagulat nung sinabi niya yon, kasi hindi naman ako agad naniwala. Bumisi pa nga yung kumpare niya na parang may halong concern. Sinabihan siya nito ni Papa na ba't ayaw niya raw sabihin sa akin. Pero hindi ako nag-alala kasi nga hindi ako naniniwala nun at bumalik na lang ako sa paglalaro. Kinabukasan nun, sabi ni na Mama na pupunta daw kami sa probinsya ni na Kuya Noel. Di ko alam kung anong meron, pero sumama na lang ako kasi wala din namang mapag-iiwanan sa akin. Pagkarating namin doon, napansin ko agad yung karatula sa tapat ng bahay ni na Kuya Noel. May mukha niya. Pumasok na kami sa loob ng bahay nila at nakita ko yung kabaong. Sinilip ko yon at si Kuya Noel nga yun. Totoo pala yung sinabi ng kumpare ni Papa sa akin. Ayaw lang sabihin ni Papa, siguro para hindi ako mabigla o matakot. May narealize ako, Sir Bob. Kaamoy nung kabaong, yung mabahong amoy na naamoy ko sa bahay noon kahapon. Nagpatiwakal pala si Kuya Noel, Sir Bob. Naabutang walang saplot na nakabitin sa may sala nila. Balita ko na gumagamit din pala ito ng pinagbabawal na gamot. At ang dahilan daw ng pagpapatiwakal niya ay nalaman niyang maghihiwalay na ang kanyang mga magulang. Ang tatay kasi nito ay nambababae noon habang nasa abroad ang nanay nila. Pero ngayon, Sir Bob, okay naman sila. Hindi sila naghiwalay. Pero ang unfair lang ni Kuya Noel, hindi niya naisip si ate na iniwan niyang buntis na. Makalipas ang ilang araw mula nung mailibing si Kuya Noel, nag-umpisa na itong magpakita sa akin. Actually, 3 beses siyang nagpakita sa akin, pero nakalimutan ko na yung ikatlo, kaya yung 2 experience na lang ang maibabahagi ko. Isang araw, may birthday sa kalapit na bahay. Bago ka makarating doon, ay madadaanan mo yung baboyan na iniwang alaga ni Kuya Noel sa bandang likod ng bahay. Walang ilaw doon, kaya madilim yung parte na yon. Nasa birthdayan kami. Nang utusan ako ng nakatatandang pinsan ko na si Ate Jen na bumalik sa bahay nila na katabi lang mismo ng bahay namin para kunin daw yung sapatos ng anak niyang baby. So madadaanan ko na naman yung baboyan ni Kuya Noel. Nang madaan ako, napansin ko na nag-iingayan yung mga baboy, kaya natigilan ako. Nilingon ko ito at napansin kong andoon pala si Papa. Madilim man, pero alam kong si Papa yon
kasi suot niya yung paboritong gray na t-shirt niya. Nakatalikod ito sa akin at nakaharap naman ito sa mga baboy. Steady lang siya na nakatitig doon. Naubertuhan pa nga ako kaya tinawag ko siya ng, "Pa, anong ginagawa mo dyan?" Unti-unti siyang lumingon hanggang sa tuluyan na siya nakaharap sa akin. Halos mawalan ako ng ulirat noon, Sir Bob. Kalbo siya, na putlang-putla ang muka. Isa pa sa napansin ko ay parang may sugat siya na naapalibot sa leeg. Hindi ako maaaring magkamali noon, sir. Si Kuya Noel yun. Nang maabalik ako sa wisyo, nagtatatakbo ako pabalik sa my birthday. Mangiyak-ngiyak akong ikinwento kay Ate Jen yung mga nakita ko. Tinawanan lang niya ako. Hindi niya ako pinaniwalaan at naghanap na lang siya ng ibang batang mapag-uutusan para kunin yung sapatos ng anak niya. Pero bakit ganon, Sir Bob? Suot ni Kuya Noel yung damit ni Papa. Matapos ang ilang mga araw, hindi pa rin maalis yung takot dahil sa nangyaring yon. Kaya palagi ako naabuntot kay Mama sa bahay kahit saan siya magpunta. Palagi kasing nasa labas si Papa at Ate, kaya dalawa lang kami ni Mama sa loob ng bahay. At tuwing aabutan naman ako ng gabi sa paglalaro, ay nagpapasama ako sa mga kalaro ko na ihatid ako hanggang sa pintuan ng bahay namin. Buti na lang at mabait sila at pumapayag naman. Hanggang isang beses, ginabi ulit ako sa paglalaro sa labas at nauna nang makauwi yung mga kalaro ko. Nakalimutan ko kasing magsabi kaya napilitan akong umuwi mag-isa. Nasa tapat na ako ng bahay. Nilingon ko muna ito bago pumasok at sinilip ang sala. Nakita ko si Mama sa sala. Nakatalikod at suot niya yung pulang duster niya. Naghihimay siya ng malunggay habang nanonood ng TV. Pero medyo weird yung galaw at figura ni Mama. Saka ko lang napansin na kalbo ito at tila robot kung gumalaw. Literal na robot yung mga galaw niya. Si Kuya Noel na naman. Ano ba naman yung trip niya? Bakit niya ginagamit yung damit ng iba sa tuwing nagpapakita ito sa akin? Siguro nga kasi wala itong saplot nung magpatiwakal siya. E alangan namang hubot-hubad siya kung magpakita. Hindi ko na matandaan kung papaano ako nakauwi ng gabing iyon, Sir Bob. Saka sayang din, nakalimutan ko na yung ikatlong experience ko. Pero alam kong 3 beses siyang nagpakita sa akin. Marami din akong narinig na mga kwento ng pagpaparamdam niya kina Mama at Ate. Ayon naman kay Mama, umuwi siyang mag-isa noon sa bahay para may bantay. Naiwan kami ni Papa at Ate sa lamay ni Kuya Noel. Gabi daw noon at nanonood si Mama nang may marinig siyang kaluskos sa kwarto ni na Ate at Kuya Noel. Parang may nagbubukas sara ng Durabox nila. Nakita niya si Kuya Noel na lumabas ng kwarto at naglakad. Nagtungo siya sa likod na kung saan yung daan papunta sa banyo namin sa labas. Parang gusto ata maligo. Hindi raw nakagalaw si Mama nang masaksihan yon. Hindi na niya nasundan at nagdasal na lang daw si Mama. Kay Ate naman, may regalo si Kuya Noel kay Ate noon na magsasalita kapag hinila mo yung tali at magsasabing, "I love you." Tapos may mga kiss pa. Habang nagwawalis si Ate, nagulat daw siya nang biglang nagsalita yun ng 3 beses nang wala namang humihila sa tali nito. Isa lang yun sa nakwento ni Ate, pero alam kong hindi lang yun ang pagpaparamdam niya na ayaw lang niyang ikwento, lalo na at asawa niya si Kuya Noel. Hanggang sa lumaki ako, Sir Bob, palagi kong binibida ang mga kwento kong to sa tuwing napapadpad ang usapan sa katatakutan, lalo na pag inuman. At magpasa hanggang ngayon, takot pa rin ako sa mga multo. Nakita ko rin kasi ang lolo ko noon matapos itong mamatay. Hindi naman gaanong nakakatakot yun, kaya hindi ko na lang ikukwento. Mabuti na lang, Sir Bob. Siguro nag-close na yung third eye ko kung meron man noon. Wala na rin kasi akong nakikita o nararamdaman sa ngayon. Good day, Sir Bob.
Isa ako sa mga listeners mo dito sa Bacolod. Ako pala si Glenn. Isishare ko lang yung nangyari sa akin noong 2004. Nagtatrabaho ako dati sa isang farm bilang assistant sales manager. After lunch, ugali ko nang i-check yung mga tauhan ko. Nung naglilibot ako, napansin ko na may isang tao na nakayuko sa harap ng isang alaga naming itim na baboy. Nung nilapitan ko, laking gulat ko dahil nagkatinginan kami ng nakayukong tao pero wala itong muka at biglang nag-float lang sa hangin. Tapos hindi ako maagalaw nung panahon na yon. Pinilit kong igalaw yung katawan ko sa isip ko. Baka mamatay ako. Buti naman at naigalaw ko rin yung katawan ko nun. Nilapitan ko yung nakita ko pero bigla na lang itong nawala. Hanggang ngayon Sir Bob, hindi ko pa rin maipaliwanag yung nakita ko. Sinabi ko nga yun sa may-ari ng farm kung ano yung nakita kong yun. Yung itim na baboy, pinakatay niya at pinalibing dun sa lugar kung saan ko ito nakita. Nagpakita daw ito at humihingi ng itim na baboy. Pari, pastor, pati Mormons tinatanong ko pero walang maapagpaliwanag sa akin ng nakita at nangyari sa akin, Sir Bob. Kayo ba sir at sa mga listeners, may idea ba kayo kung ano yung naranasan kong yon? Ito lang po yung maikling kwento ko. Salamat Sir Bob and more power. Good day Sir Bob. Hello po sa lahat ng mga listeners ninyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang JM from Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa akin sa loob ng isang CR sa may Mega Mall. Maalinsangan nun at medyo malakas ang ulan. At sa pagmamadali, nakalimutan ko pang magdala ng payong. Pag minalas ka nga naman, ngayon pa umulan, dugon ko sa sarili. Dahil sobrang lakas ng ulan nun at wala pa akong dalang payong, wala akong nagawa kundi tumakbo papuntang SM Mega Mall dahil yun ang pinakamalapit sa akin. Puntik pa nga akong madapa nun sa pagmamadali. Nung nasa loob na ako ng mall, pumunta muna ako ng CR. Medyo magdidilim na nun. Madilim din ang CR at wala gaanong pumapasok sa loob. Sa totoo lang Sir Bob, tumitindig nga yung balahibo ko habang sinusulat ko itong karanasan ko dahil sobrang nakakakilabot talaga para sa akin. Habang nasa loob ako ng banyo, sinubad ko na yung pangtaas ko at pang ibaba kong suot. Magpapalit kasi ako ng damit at shorts dahil may baon naman. Nuwak mang huhubarin ko na yung damit ko, bigla akong may narinig na umiiyak sa katabing cubicle. Yung iyak na parabang pinaparusahan at umuungol. Kaya napatigil ako. Nagtaka din ako dahil boses yon ng isang babae. Nasa men's CR ako. Napatanong ako ng, "Miss, okay ka lang ba?" Pero walang tugon yung nasa kabilang cubicle. Nang may bigla akong naanilag na kamay sa ilalim ng cubicle na yon at may nagwika ng, "Parating na siya! Parating na siya!" Pagkatapos, tumawa ng malademonyo. Kaya napapikit ako. Sa maniwala man kayo o hindi Sir Bob, sana hindi na lang ako dumilat. Dahil nung pagdilat ko noon, tumambad sa harapan ko yung naaagnas na muka ng isang babae at lumuluha pa ito ng dugo. Ang napansin ko pa ay yung mga mata niya na halatang dinurog at dinukot dahil sobrang baon na baon ito na halos lumuluwa na. Di ko maigalaw yung mga paa ko at parang ako napako sa kinatatayuan. Gusto kong sumigaw nun pero walang boses na lumalabas. Nang bigla na lang akong sinakal ng babaeng naagnas ang muka. Sobrang lapit na niya sa muka ko. Naglalabas pa ito ng dugo at sobrang masangsang ang amoy. Sa sobrang takot ko, pinilit kong maagalaw. Nung naigalaw ko na yung mga paa ko, ay dali-dali akong lumabas ng cubicle. Hindi ko alam kung ano yung naranasan kong yon. Kung ako lang ba ang pinagpakitaan ng babaeng naagnas. At kung sino man siya, di ko nagugustuhing makilala pa.
Ang sabi ng mga kaibigan ko, makabukas daw ang third eye ko dahil sa may iilang karanasan na rin ako sa katatakutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Bob at God bless. Hi po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners ninyo. Ako po si Joy at may maikling kwento lang po akong gustong i-share sa inyo. About to sa pag-akyat namin noon sa Mount Pico del Oro. Ewan ko kung nakakatakot ba to para sa inyo. Siguro nga ay kakaunti lang yung nakaranas ng katulad ng naranasan ko. Sabi ni Mama noong bata pa ako ay madalas daw akong mapaglaruan ng mga laman lupa, duwende at kung ano pang elemento. Kaya raw naging sakitin ako at naging suki na rin ng mga albularyo o manggagamot sa aming lugar. Isa sa mga hilig ko ay ang umakyat ng bundok. Kapag may kilala akong mag-hiking ay sumasama talaga ako. Isa na nga itong Mount Pico del Oro sa mga napuntahan ko. Taong 2012 yon. Halos ka-graduate ko lang ng college. Sabi nila ay hindi naman daw gaanong nakakatakot yung umakyat doon. Wala namang nabalitaang naligaw o nawala, kaya kampante ako. Maayos kami nakaakyat noon at nakababa, pero may napansin sila sa akin. Namamantal daw yung mukha ko. Hinawakan ko yon at medyo nahintakutan ako nang makapa ang parang bumubukong muka. Pinahiram ako ng salamin noon ng taga doon sa paanan ng bundok. Ang lalaki nga ng pantal sa mukha ko. Naramdaman kong bigla na nangati yung likod ko. Pinatingnan ko yon sa kasama ko at napasinghap. Ang dami raw pantal at sobrang pula. Baka raw minasagi akong higad o nalaglagan ako. Kaya nanghingi ako ng asin at suka noon at pinahid ko sa muka at likod ko. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin nawala yung pangangati ng likod ko at pangangapal ng muka. Sinabihan na ako ng mga may katandaan na ring babae na taga doon sa bundok. Magpatingin na raw ako sa manggagamot at baka raw may nabulabog akong nakatira doon sa bundok. Medyo kinilabutan ako noon, lalo na at madali talaga akong tablan ng ganoong bagay. Muntik ko na mabatukan yung sarili ko noon dahil nakalimutan kong magdasal at magdala ng pangontra. Nagmadali na kaming umuwi noon at nagpasama ako kay Mama na magpagamot. Habang nasa biyahe kami ay panay naman ang sermon niya sa akin. Pero okay na sa akin noon basta gumaling lang ako. Para na akong lalagnatin sa pangangapal ng mukha ko. Pinahiran lang ng manggagamot ng langis na may ugat at luyang dilaw ang mga pantal ko. Tapos mahina siyang nagdasal. Maya-maya ay parang magic na umimpis yung malalaking pantal. Unti-unti na ring lumiit yung mukha ko noon. Ang sabi niya, may puno raw akong nagambala doon kaya pinarusahan ako. May nasandalan kasi akong puno noon at inupuan ko pa yung ugat noon. Pasalamat na lang daw ako at di ganoon katindi ang binigay sa aking parusa.